pagpanindog. And open your Bibles. Open your Bibles. Matthew 28, verse 18 to 20. After reading that verses, mo adto ta sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Okay? Ako lang mo basa sama sa naandan. I'm going to read it loud and read it silently while you are standing. Matthew 28, verse 18. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I have with you always, even unto the end of the world. So makita nato dinhi ang Great Commission nga gisugo sa Dios sa iglesia. O Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. And gave some apostles in the church, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now till will come and the unity of the faith, and of the knowledge, and the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of this stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, we grow up into him in all things, which is in the head, even Christ, from whom the whole body, felled joined together and compacted by the which every joint supplied according to the effectual worketh in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So ato makita din nga ang church doon ay gihatag ang Ginoo, apostles and prophets, and we believe the Bible is complete. Wala na tama kinahanglag mga prophets because ang pulong sa Diyos kompleto na. But we need evangelists, pastors, and teachers para ang katawan sa Diyos mo grow ta, magamit ta diha sa buluhaton sa Ginoo. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong gugma Ginoo, sa matag usa ka namo. Salamat, Lord, we able to continue sa among pagsimba. Lord, dalaygon ang imong ngalan, Lord. Lord, I pray, O God, that bless every heart, Lord, nga ang mga Kristohanon Ginoo, doon na sila desire nga magpagamit sa imong iglesia. Doon na din sila desire nga mag-grow spiritually. Lord, we know that the Church of God, nga imong gitukod Ginoo, we can serve inside the authority of a local church. Lord, help me to deliver the message of God. Bless your people. I ask the Holy Spirit to give me exact word to deliver the message of God. Na walay mga pulong nga magawa sa akong baba nga dili maka-edify, makadasing sa imong makatawan. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Okay? Now, ang katuyuan sa Dios nga dunay church, mao ang pagwali sa maayong balita o pagpalig-on sa mga magtotoo. That's the reason why we have a church. Ang gusto sa Ginoo nga ang iglesia maoy caretaker sa gospel, sa maayong balita nga we need to preach the word of God. That we need to encourage our members, every members of the church, every Christian, to share the gospel. Now, if you love the Lord Jesus, you love the church. Amen? Because this is the body of Christ. Because the church is the body of Christ. Now, Jesus Christ is the head. Being a pastor, I love the Lord Jesus Christ. You need to support dihiri sa buluhaton sa Ginoo. Now, Jesus said, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. In Matthew chapter 16, verse 18. And I see also unto thee that thou art Peter. Upon this rock I will build my church,
and the gates of hell shall not prevail against it. Now, walay kural sa yawa nga dili mapildi sa church. And the gates of hell shall not prevail against it. Doon ay mga tao nga gikural sa yawa. Maybe sa ilang mga bisyo, maybe ang religion nila may nagkural. But you know, ang Diyos naghatag siya o gahom sa church. Gahom sa maayong balita. Even though tanaw na to nga murag they are very devoted, very kuang kayo sila kanang depressed nga mga tao. But you know, if you're going to open your Bible and teach the Word of God, God has the power nga through the Holy Spirit nga magpasabot nila nga maluwas sila. Amen? So do not underestimate the power of God. Kanang church gitagaan ta kagahom sa Ginoo. No, nga ang yawa, ang demonyo, dili sila makababag sa atong trabaho. O maigsoon ko sa Ginoo, that's the reason why sometimes as church members, ang yawa gusto niya nga ang mga Kristohanon dili ta mo asinso sa atong trabaho, sa atong negosyo. Ganina ang tudlo sa Sunday School is about Satan, right? Now, Satan is very active to every believers. Ato makita ang iyang mga trabaho to interrupt, to destroy our livelihood, ang atong pamilya. Gusto si yawa nga maguba. But every believers, we must be muanita sa church, magpailalom ta sa church, kay mauna diha ang covers nato nga diin magdinasigay ta. Muna usa ka pait kaayo kung ang church walay fellowship. And every one of you are fighting one another. Ngaon ta dinhi sa church mao ni atong refuge. Dili ta magdinasigay. Dili ta diri mag-away. Right? Na maigsoon ko sa Ginoo, kita tanan walay perpekto nato. So inauto ta ngayon ng pasabtan, we need to ato bang kanabang dunatay amatagusan nato atong inampuay ta, magpailubay ta para makapadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Because we need a prayer of a church to every one of us so that the devil, dili siya makatrabaho sa atong panginabuhi o sa atong kinabuhi sa atong pamilya. You need the church. We need the church. Because the church is the body of Christ. Now, why God created the church? Unsa may katuyuan sa Dios. Nganong naay simbahan. Tapos sigsimba, no? Unsa kaha kung mag-iya na lang ta. Bahala na mo sa buhay nyo. Bahala na rin ako sa buhay ko. Di na ta mo simba. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili na maoy programa sa Ginoo. God knows if you are now muawkaw ka sa church, mulikay ka, mo palayo ka sa church, dayo ra gyud ng sa katuig siguro nimo o pila o sa kabulan, maluya ka, unya the devil, he will destroy you. But in the church, we can pray one another. Amen? When the devil attacks our heart, our emotion, we hear the Word of God, we are challenged. Ang Diyos, maghatag siya, ma-feel nato ang Ginoo, makigsulti nato, nga madasig na punta, pagpadayon. Amen? Now, to preach the gospel, number one, to preach the gospel and make disciples to all nations. God created a church to evangelize to the world with a blessed message of eternal life through Jesus Christ. Atong iwali sa tibuok kalibutan nga si Kristo manluluwas ug wala nay laing mangluluwas except the Lord Jesus Christ. Ang katuyuan sa Dios sa church mao ang pagtabang sa mga tao aron sila maluwas gikan sa linaw nga kalayo. And that's the reason why why we behave ourselves to have a good testimony. No?
nga makita nila nga lahita, nga naman, aron ang mga tao, they will believe the gospel and they will accept the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Daghan nila inyong mga parente. Gusto sa Ginoo nga maluwas sila. In Mark 16:15, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang gusto sa Ginoo, tanang tao mawalihan. Mao na'y gisugo sa church. And Luke 24:47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Ang gusto sa Ginoo, all nations. Usahay kita, no? Dili lang kay sa ato, murag daghan pa kaayo dapat maluwas, makadungog sa maayong balita. Now we need to, a local church, we need to, work locally, but we need to think globally. That's the reason why we have a soul winning club in our church to encourage you to win souls for Christ. Kamu nga wa pa ka-apil, wapo mo apil mo sa Soul Winners Club. Kaya aron namoy sekretary, every Sunday, pangutanon mo, pilang brad imong na soul winning. Maulaw ka may yung kasero. So mag-soul winning ka. Now Christian, whether you are a member of a Soul Winners Club in the church, you need to win souls. Amen? Because this is God's command. Kaya nga naman, time will come, udili na ta makapangabig og kalag. Our time is short. Maabot ang panahon nga dili nato masuginlan ang atong mga minahal sa kinabuhi. Dili nato mga masuginlan ang mga tao. Our time, our days is counted. Every day, nagkaduol ta nga wa na dayon ta, hindi kamatay na to. No more soul winning. Inigbalik sa Ginoo, no more soul winning. In Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Dili malipay ang Ginoo sa usa ka church nga ang atong first love, ang atong pagsugilon sa mayong balita, ato nang gikalimtan. Usa ka na subo pa malandungon kung ang church ang ato lang unahuna fellowship, left and right, pero soul winning wala na. Wala na tayo gugma sa pag-support sa mga missionaries. Now, Christian, until sa pagbalik sa Ginoo, dapat magsuporta og missionaries. Amen? Ang church nga wala mag-support og mga missionaries, they left their first love. Ilang gibiyaan na. Ang ilang gusto, kanila lang nang hayahay na. As a church, there are a lot of struggle in supporting mission because daghantag mga needs. Bayad kurente, allowances sa mga staff, pagkaon sa mga Bible student. Daghantag needs. Gasolina, krudo. Mga bayronon pa, construction. Apan maigsoon ko sa Ginoo, the program of God, we must prioritize these things. Others for souls. Faith promise offering. To God be the glory. Our church, we have, mas dako ang atong ipadala nga kwarta kaysa atong gigamit. Usay matintal ta nga gamito na lang ka nato nino. But no. Wa na ko dire lahi na pastor basta unaha giniyo na ang mission. Ayaw gid mo undang niya na because that's our first love. Amen? We need to support them. We need to continue. No? Kay pinaagi niya na ang Diyos magapanalangin kaninyo o sa atong church. Naulaot na mga Kristohanon nga membro sa usa ka church na walay pagtagad sa mga missionaries, walay pagtagad sa kalag. It is that we will winning souls because aron daghan ta. It's easy to encourage, but how about other needs, the needs of the missionary, to encourage the people to give for mission. Nga naman, kung ang church, ang iyang gihunahuna, dirira, lokala, nga church, ang needs din I don't think so. The people of God, the member of the church, i-bless sila sa Ginoo og dako nga panalangin. If I want that
this mga church members sa Pikarangan Bible Baptist Church, i-bless sa Ginoo dako nga panalangin. I always encourage you that we will continue, will increase our faith promise offering. Amen? To God be the glory, our faith promise offering, this church, every year, nag-increase. This year, maybe dako-dako atong increase. Siguro 200 to 400,000 a month ang atong increase, but wala man ta mabankrupt. Hapit na, pero hapit lang. Amen? Because God is powerful. Now, Christian, we must believe that God is able to bless us. Because it is a tragedy if a church will stop supporting mission. In Revelation 3:16, so then because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of thy mouth. Sahay ang church, marag, dili bugnaw, dili pod init. So, luining man may. Padala man sa mig support, pero dili gini mo prioridad. Dili prioridad sa church. Yun ang Ginoo, kung lukewarm ta, isukat niya sa iyang baba. Mo sa dili na kabubuton sa Ginoo nga igo ra kita mo simba. Amen? It's not the will of God. Igo lang ka mo simba niya. Okay na. God wants you to be hot. God wants you to be involved in sharing the gospel. Amen? Grabe nga kalipay sa imong kasing-kasing. Kung makaimbitar lang ka, bahalag di mo simba, basta imong imbitar. Amen? Grabe, sige na mong imbitaron, sige na mong imbitaron. Gabi din na maikog mo, simba na eh. Simba na yun ko. Ayaw sa mong katulog. Paminaw sa taspulong sa Ginoo. Amen? Now, ang church nga lukewarm, dili init, dili sad bugnaw, iluwa sa Ginoo. Dapat inita. Nga nung giluwas mo una sa Diyos, aron kamoy mo share sa gospel sa inyong mga minahal sa kinabuhi. How about your loved ones? How about your father, your mother, your lula, your lolo? Your cousin? Share them the gospel. Mo nang magtrabaho ka mo, maningkamot mong trabaho para makita nila. Ngayon sila, di pa nalang ilahi gining mga baptiso. Naagining tinuod ang Ginoo. Kaya magtigom. Aron ko mamaylo sila atong pabaylohon. Ato na yung suginlan sa pulong sa Ginoo. No? Kung dili mo kuyog na to, atong paninglan sa ilang utang. Sabi na ka sa di mabayad, basta mo simba lang ka. In all means, amen? Dili maayo Kristohano, no? Ikaw mamaylo sa unbelievers? Isabo na, naluko mo sa inyong simbahan. They will not believe that we are God's people if nakita nila nga lisunta kayo. Manabaho ta, magkugi ta. Amen? Magtigom. Number 2. Number 1, what is number 1? Is to preach the gospel and make disciples to all nations. That's a challenge. All nations. I mean, you sign Pastor Ken, we talk about other nation, mga tons nation, Kazakhstan, naidaghan mga gagmay nga nation, no? In between sa Europe o sa dapit ito sa Middle East country. And I have a desire to visit that country. And we are praying that we can, our churches in the Philippines, we can send missionaries. Niya nga mga nasod. Mga gwapo-gwapa ang mga tao. No? Nindot ang ilang pagkaon. Dito ko sa Monic. Because dito sad mura, kabalo sila mo in English, pero dili kayo ilang in English. Murag, diretso-diretso nga in English. Then, I want to buy sa ilang pagkaon, kay doon ay pugon dito nga murag, kita mo ng pugon nga murag banga. Kailan mo banga? Ha? Kanabutang ang tubig ba? Murag banga din, ipapilit na ditong pan, na ba? Mupalit unta ko, yung nga. Basig dili kay masabta na nga kung in English ba. Ikaw, Pastor Kent, kuyog ta kay tabangan na itong sinyas nga makapalita itong pana.
Kay sige kong tanaw sa YouTube. Kita mo ng pan nga ipapilit, ana? Ipapilit. Kiti ko kakita na ko katilaw na ko ana. Kanang mga lugar ingon na ilang pan. Murag ilang pugon, murag banga ba, ipapilit. Kauno din nato. Daghan pa ang mga nasod nga wa pa tay missionaries. Ingon sa Bible, all nation. Amen? Bulahan ang mga churches nga na-desire nga makatabang, makapadalag missionary sa tibuok kalibutan. I'm sure that God will bless them because this is God's program. Now, number 2, to edify the believers. This is number 2. Edify means to build up their spiritual life. Edify comes from the word to conduct. Ikaduhang katuyuan sa church mao ang pagpalig-on sa mga Kristohanon. No, diha sa Dios. In 1 Corinthians 14:26. 14:26, 1 Corinthians 14:26. How is it then, brethren, when you come together, every one of you hath some, hath doctrine, hath tongue, hath revelation, hath interpretation, let all things be done unto edifying. Apostle Paul, he instructed the church of Corinthian na unsay atong himuon dinhi, dapat makapalig-on sa mga magtotoo. Amen? Dili ta maghimo dinhi og mga butang nga makapaluya. Nakasala ka sa Dios ug ang imong gihimo nakapaluya sa uban. Mao na dinhi way pugsanay. Di ko maingon nga ikaw Brad, ang imong itabang sa conference. Baboy duha. Ay maluyaw niya mo sa pastor. Wala man ko'y baboy. Dapat kinasing-kasing. Amen? Mo challenge lang ko nga, okay, maayo ng mga lagad sa Ginoo. You come and you can serve sa pastors. Di kami nga, kamo ha. Dapat muani mo dire kada gabi kay mag-serve mo sa mga pastor. No, I will not do that. I will not do that nga mapugos ka mo. I want you that mo enjoy mo sa inyong kinabuhing Kristohanon. Christian life, God wants us to enjoy even in hardship, even in trials. Amen? Kita mga Kristohanon, di ta mawad ang trials. Oy. Ano man, kanang trials, makapalig-o nato na. Amen? Now, Christian, sometimes the devil, he wants to work nimo nga ma-discourage ka. Ayaw ka discourage. Itugot na sa Ginoo ang mga pagsulay para malig-on ka. Amen? Don't be discouraged. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Muna kinahanglan ta mo grow. Why? Kanang mga bata, gamay lang kayo. Iyak dayon. Ang bata, mingon dayon, gutom ko, gamay lang gutom. Na daghang pangayoon, di ba? Ang bata, gamay lang, mo iyak dayon, magligid-ligid dayon. Pero kita nga dagko, kabalota mo antos. Nga naman, ni grow na ka. Ni mature na ka. O sige lang ka-discourage, bata pa ka. Dapat mo grow ka spiritually para idugangan kag blessing sa Ginoo. Now, nga tanang natong gihimo sa church makapaligon sa matagusan, nakasala ka sa Dios o ang imong gihimo, nakapaluya sa uban. Do not make any statement nga makapaluya sa uban. Na do na kay gihimo nga makapaluya sa uban, manubag ka sa Ginoo niya na. Ang mag-post ka sa Facebook, kanang maayo. Amen? Ayaw pag-post sa Facebook, nag-post ka kay wa ka ganahi sa imong bana, sa imong igsuon, sa imong asawa. Go to your room and pray and ask God to help you. Amen? When you are discouraged, just try to talk to God. Lord, help me. Lord, tabangi ko. Now, mag-away dinhi sa church. Kung doon na kay kabikil sa church,
kita kag lali sa church, doon na kay di ganahin, napandol ka, mupailob ta. Amen? Diha bitaw sa balay, kung naay bata, gubot naay mang-iyak, naay manglabay og sagbot, bita ka ng bata. Ato nang pailuban kay bata man. Amen? Now, mao ka na nga ang atong tumong makapadasig ta sa uban. Nga ang imong presensya, makita kanila, uy, na si brother Kuan, nadasig Kuan nila. Na si brother Dudong, no? Nga ang imong naong, makadasig. Pero, naong palandaan, discouraged na ka. Inautuntang akong naong makadasig ninyo. Kaya kung dili na makadasig, magmaskara na lang ko. It doesn't mean nga, kalaw ay kagdagway. Amo to ko pasabot, nga imong gibuhat ba, maayo. Amen? Dili ka, dali masuko. Dali mo daot. Dali magubot na yun. Gamay ragbikil, away na. Mga igsoon ko sa Ginoo, we need to mature. We need to help one another. Nga naakaw, when you talk, people will, madasig ang uban. Sige lang, Brad, pag natay problema, kaysa sunod, panalangin na. Amen? Kay, mao mo, kay, problema yun mo, kay, inyong dili lang na. Ato lang ang iampo. Wala may perfecto nga tao. Diba? Kung magbintayan, bang binantayay ta. Kana bitong banag asawa nga, dili magpailubay, magbinantayay. Ikaw po, labaw pa ka. Ikaw po, doon na, wagin na, Pero, sige lang, sweetheart. Padayon lang ta. Amen? Dili dayon gamay ragbikil. Muadto ning ang asawa sa cellphone, mag-post na sa Facebook, kanay akong bana, gadako lang mata. Unsa na? Dapat kita makadasig. Amen, mga asawa? Amen. Dasigo ninyo ang inyong bana pagpangalagad sa Ginoo. Kaya na inyo yung naaser-aser po. Kunya, naikinaiya, nga maot kayo. Sa may gusto ninyo, maot sa kinaiya, di pagit siya mag-aser, may na lang na nga nag-aser. Amen? Kanta-kanta pong choir, pero bati kay kinaiya. Ayaw niyo kapila ng maayong butang, kanta choir. Sige lang dong, sige lang anak, kanta rin yun sa choir. Abot rin panahon nga bag-uhon tanan sa Ginoo ang imong kinaiya. Amen? Magdinasigay ta. Kay kung nakita ta diri, dili ta magdinasigay, mawala ta diri sa buloton sa Ginoo. Di na mo ikabubuton sa Ginoo. And 1 Thessalonians chapter 5, verse number 11, wherefore comport yourself together. Amen? And edify one another. Brad, kumusta naman ka? Wa ka mo simba tong wibis lagi. Itong anta ka ni Ma'am Jima. Wahaan mong bonus, simba na. Amen? Wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do. Kuman sa church, Pag nakakita ganing mo, nagayang people diri nga, wala na mo simba, nag-uol gay ko, bisag badlungon. Gusto na ko parisimbahon, bisag badlungon ko, basig makakuha na ba? Mabag-ura. Makitaan ko to, pasimbahan to ninyo kaya ako to istoryahon. Kaya kung yung di na ka dali, badlungon kay ka, mura nang imong kuha ang trabaho sa Ginoo sa ilang kinabuhi. O sa'yo maubot sa itong unahon na, mintag di na ni manimba ni mga badlungon, Okay, young people, so magkanta-kantag choir at tumahibawan pag yun, nahubog. Mayingog, ayun na napapilag choir. So yun yung mapilan, makitaan dito nahubog. Magkuyaw. Pero sa'y mag-uol sa kugi mo simba, kaya papadayo nagsimba, mausabra na, usbon na sa Ginoo. Amen? Kung makitaan to ninyo, kung nakaila mo, pasimbahan to ninyo, duha magito kabuok. Pabalikon. Kaya wala po ko nung simba spikas. To ingon si pastor, balik lang ka dito. Kay aron, mausabra ang imong kinabuhi. Amen?
Kay wa po tagi pailobi sa Ginoo, di po tamingon ani oy. Why nagpailob na ko? Wala ko, di ko mapastor. Salamat kung doon ay mga tao nagpailob na ko. Bisan daghatag mga apan sa kinabuhi, mga problema, pero gipailoban ta. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. Nutubo ta grasya ra ni. Kanang nagtarong ka karon. It's only by the grace of God. And in knowledge, di kita mo grow kung watay knowledge. Una, grasya. Wa kay knowledge. Wala basa tag Bible. Memorize tag verse. Atong i-apply. If you want to grow spiritually, read your Bible. Saan ninyong pag-grow? Di mo mabasa Bible. Nasa simbahan, matulog mo. Di yan mag-grow na. Pag nasa simbahan, concentrate, dalag notebook. Sikog challenge ba nga, magdalag notebook. Tanaw na ako. Tagaan na ako ng notebook na akong pamilya. O agi dalang notebook. Ako rin tigdag notebook. O. Kamantay mo, magwali diha, mag-notes ko. Pastor na ganing ko. You never grow unless you have knowledge to the Word of God. Study the Bible. Kung na magwali, kapiha ang outline. Si adi man kung magpastor, pisa na. Kanang kahibalo ni mo. Maghatag na kayuhan sa imong kinabuhi. No, amen, amen. Sunod, dala mong notebook ha. Alay magwali, isulat ninyo. Ha? Outline, isulat. Labi na ka mo mga church staff, mga Bible student. Dapat, kay kinang mga bana ta, pamina mo mga bana ha. Muabot ang panahon nga na'y problema sa balay. Walihi na inyong asawa nga magsigsupak-supak ninyo. Walihi. Na sa Biblia ha? Wives, tanawa. Kamu po mga bana, dapat kabalo po sa Bible. Kaya inyo pong walihan inyong bana, ang mga asawa. Di mo simbahan, di mo minaw, di mo basag Bible, wa mo'y kahibalo. Kulang mo sa panalangin, God, He never bless a person na walay kahibalo sa pulong sa Ginoo. You need to grow. Kanang bata, di na ko natagaan, pareha ng gamay, 3 years old. Ama to anak ni Neil. Di na ko natagaan o daghan kay kwarta kay din sa kabalo mo handol. Pero dako na, ni grow na, tagaan ni mong dako. Si Neil ba mo hatag anag, mayon siya pa, takay ko kwarta, di niya tagaan ako sa kalibo. Kaya nang walaon, ang iyang hatag na 5 pesos. O niya kita kung atang mugro, gagmay ra tong blessing. Amen ba? Now, saan sa tamo grow? But grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus, the Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. In Jude chapter 1 verse 2, but you beloved, build up yourselves. Ikaw di ay mag-build. Imo ning kinabuhing Kristohanon. Most holy faith, praying in the Holy Ghost, i-build up, imong ipaligon ang imong kaugalingon. Mag-ingon ka, gusto na ako, i-bless ko sa Ginoo. I want to grow. Gusto na ako, maggamit ko sa Ginoo. Kaya aron, kung kuhaw na sa Ginoo, akong hinulaman nga kinabuhi. Aduna ko'y ganti dito sa langit. And people will remember me. Na usa ko alagad sa Dios, nag-alagad ko, simple ra ko nga Kristohanon, pero ordinaryo ra ko nga membro, pero nagbuhat ko sa buluhaton sa Ginoo. O pinaagi sa akong testimonyo, doon ay mga tao, bisag patay na ta, madasi yapon. Amen. Muna akong damgo sa kinabuhi. Nga kung mamatay ko, when you remember Pastor Rinaldo Subrabas, mabless ang inyong, mabless mo. Matos Pastor, no? Kaya na ito. Kaya yung nga, muna akong kakuyawan, basig mahulog ko sa tulay. Kabalo mo sa nahulog sa tulay? Ha? Mahulog sa tulay ba? Namusulti ko nyo sa tinood haba sa inyo. Grabe Pastor, bago magsakyanan, magpalit ko sakyanan. Kanang tiniguang. Dito ko sa Amerika, si Pastor Abrot, nasa Tisla.
Niya una, mutabang kung ibangga nimo kanang katulgon ka ba? Mulikay, dili gid sa mo bang kabalo siya nga katulgon ka, ihunong ka niya. Tapos kung nay mo bangga nako, mulikay sad inko may untag naa sa Pilipinas no kay magpalit ko. Sa una mahal man kay karon barato na. Ingon ko nga ingnan ako si King dito Miss Manila og si kan si Yayang pag naay inko Lord kung naay stock imo ginang kabubuton. Pero ingon ako sila kung wala, di ko palit. Pero mingon nga ingnan ko diri ni katong si Pastor Gil nga naa na sa Manila, naay dealer. Barato ra. Yung ko nag-desire ko anang mo palit kay kung usay rini tiguang na sig sakit ang hawak sig absent. So iko wa ako makalakaw ko kung wa ko driver. Kay si Rini atong mo drive in English man to, malisod siya to. Tinang ka mo istorya nimo, how are you today? I'm okay. Pwede nimo siya pa-drive-on. Wala na driver. Pero magbayad ka. So, nagpalit ko Tesla, hapit na, sunod bulan mo abot. Kasi may Istanbul mo ba? Grabe pastor, palit mag-Tesla. Dili na kwarta sa church ha? Kuan ang kwarta. May nang magklaro ta ha? Kay gusto ko makadrive ko, ako ra usa. Para tos mga tiguang. Kay mulikay ra siya. O niya, walay kuan, since oil, 3 years. Ipato na ko siya kay tanawong brick, kay 3 years ang design. So, ako nang isulti ninyo, ano di mo may Istanbul, ha? Nga, gikinahanglan na nako, kay tiguang nako. Kay, importante siya, nga, inyong pastor, tiguang na, makalimot na, siya nang kausahin, nag-drive ko, nakalimot ko nga nag-drive ko. Usahin na anak ko makalimot. Doon nagaya ko ang si Pastor Paul, ingon sa do, nag-drive ko do motor, naghinuktok, maninungkos motor do, nag-anak. Unay ko, may na siya, magtanaw siya nga, morag narugi ka, buhunong siya. Kay og ma-stroke ka sa high blood, tawagan niya si Jima, nga kay naman sa kamera. So, para dis mga tiguang, I'm not advertising sa Tesla, pero ako lang i-explain ninyo, ha? Siya, grabe si pastor, nakatisla naman po. Bagikuha siguro mong offering ay. So, ato ning sunod padayonon. So, build up yourself. Amen? Ayaw mo pagluya-luya. Wa pa gani na hitabo, naluya na mo. Trabaho na siya, dapat madasigon ta. Murag pastor, murag wa man ko ganahi atong naigo ko atong wali na, murag na-discourage ko. Ayaw. Padayon. Naay blessing o wala, dadasigon ta nga nangalagad sa Ginoo. O God, daghang salamat. Let's pray, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat, Lord, sa mga imong gitugot sa among kinabuhi, whether it is good or bad. Lord, help your people, O God, nga madasig sila. Mo-grow sila spiritually. Tabangi kami, Ginoo, nga ang among kinabuhi, may mong blessing sa uban. Lord, protektahimi, pinagi sa imong grasya, imong kaluoy. Ang matag Kristohanon, Ginoo, doon naman gani, nagmaluyahon, dasiga sila, Ginoo. Lord, ang mga Kristohanon nga wa dili, pakigsulti sila, na ilang prioridad ang pagsimba, Lord, inabiyaan ang panagtigom, importante ni sa ilang kinabuhi, sa ilang panimalay, sa ilang mga anak. Nauntang matag usa kanamo, we understand, O God, unsa kabililhon ng church sa among kinabuhi, sa among panginabuhi. Lord, dasiga ang matagusan namo. Salamat sa matag Kristohanon nga naa dinhi. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen.